Good day everyone, especially itong ngayon. So my topic is about succession planning or pagpaplano ng sunod na pamunuan o leader. So succession planning is a strategic human resources process that involves identifying and developing internal employees. So ito ay ang paghahanda ng susunod na leader o employee para masigurong tuloy-tuloy ang operasyon ng kumpanya. So halimbawa, may manager na malapit nang mag-retire. Sa succession planning, pipili ang HR ng empleyado na may potensyal na maging manager at bibigyan siya ng training, mentoring at karanasan para kapag umalis ang manager, ready na siyang pumalit. So layunin nito, maiwan ang problema kapag may biglang umalis, masigurong may handang kapalit sa mahalagang posisyon, mapanatili ang maayos sa takbo ng organisasyon. So sa core elements of succession planning, so we have 3 core elements of succession planning. We have focus on key roles, internal talent development, long-term strategy. So sa focus on key roles, it focus on position essential for the organization success. So dito nakatuon ang succession planning sa mga mahalagang posisyon sa organisasyon tulad ng manager, supervisor at mga leaders. Halimbawa, ang operation manager ang may hawak ng mahalagang proseso. Kailangang may nakahandang kapalit sakaling ay may mag-resign o magretiro. So sa internal talent development, so succession planning identities. So dito ay ang pagkilala at pagdevelop ng mga empleyado sa loob ng kumpanya ng may potensyal na maging susunod na leader o employee. So kasama dito ang training, seminars, mentoring at job rotation. So layunin nito na ihanda sila para maging kwalipikadong pumalit sa mas mataas na posisyon. So long-term strategy. So succession planning is an ongoing process often spanning 1 to 3 years. So sa long-term strategy, ang succession planning ay pangmatagalang plano at hindi isang beses lang ginawa. Karaniwang itong tumatagal ng 1 hanggang 3 taon o higit pa. So we have the 5 steps of process. So number 1, identify key position, evaluate internal talent, create development plans, implement the plan, and lastly, monitor and update. So sa identifying key position, sa unang hakbang ay tukuyin ang mga mahalagang posisyon sa organisasyon na kailangan may handang kapalit. Ito ay kadalasang may mga leadership roles o mga trabahong may malaking epekto sa operasyon. So halimbawa, manager, supervisor at department head. So sa evaluate internal talent, sinusuri ang mga empleyado sa loob ng kumpanya para malaman kung sino ang may potensyal, kakayahan at performance na maaaring pumalit sa mga posisyon. So kasama rito ang performance evaluation, skills assessment at leadership potential review. So sa create development plans, gumagawa ng training at development plan para sa mga napiling empleyado upang mas maihanda sa mas mataas na posisyon kagaya sa nabanggit kanina about sa internal talent development. So meron ding leadership training, mentoring, seminars at job rotation. So layunin nito na punan ang kakulangan sa mga skills o experience. So number 4, implement the plan. So isinasagawa ang mga
planong, training at development activities. Dito inihanda ang mga empleyado para maging handa sa mas malaking responsibilidad. And the last one, monitor and update. So, ang huling hakbang ay ang patuloy na pag-monitor at pag-update ng succession plan. So, tinitignan kung may progreso ang empleyado at ina-adjust ang plano kung kinakailangan. So, that's all, ma'am. Thank you.